Adam's Haunted Stories. Bago ko simulan ang kwento kong ito, gusto ko munang itanong sa inyo. May mga pagkakataon ba sa buhay nyo na naramdaman nyo ang kakaibang presensya sa paligid? Yung parang may ibang tao na nandyan, pero alam mong mag-isa ka lang? Ito ang kwento ng aking karanasan. Isang gabi na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang gabi na nagbago ng pananaw ko tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tandaan, ang mga susunod na ikukwento ko ay batay sa tunay kong karanasan. Isa itong kwento na hindi lamang para takutin kayo, kundi para ipaalala sa atin na hindi tayo laging nag-iisa sa ating mga tahanan. Ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa mundo ng hindi nakikitang mga nilalang, isang mundo na madalas nating binabaliwala. Nagsimula ang lahat noong lumipat kami sa aming bagong bahay sa probinsya. Hindi ito ganon kaluma, pero masasabi kong may kalumaan na rin. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong bahay lang ito. Isang tipikal na bahay na gawa sa kahoy at may malalaking bintana. Pero sa tuwing papasok ako sa bahay na iyon, parang may bumabalot na malamig na hangin sa akin. Sa simula, inisip ko na baka naninibago lang ako sa bagong kapaligiran. Pero habang tumatagal, nagsimulang magbago ang aking pananaw. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aming kwarto, may narinig akong mahina at pino na tunog mula sa kabilang kwarto. Para itong yabag ng paa sa kahoy na sahig. Alam kong kami lang ng asawa ko ang naroon sa bahay ng mga oras na iyon, kaya't nagtataka ako kung saan nanggagaling ang tunog. Pumunta ako sa kwarto na iyon para tingnan, pero wala akong nakita. Tahimik lang ang paligid, maliban sa malamig na hangin na parang humahaplos sa aking balat. Kinabukasan, kinuwento ko sa asawa ko ang narinig ko, pero inisip namin na baka gawa lang ito ng hangin o ng mga hayop na nasa labas. Naging normal ang aming mga araw hanggang sa sumunod na gabi. Muling nangyari ang kakaibang tunog. Ngunit ngayon mas malakas na ito at tila papalapit. Hinabol ng lamig ang buong katawan ko habang nakahiga ako sa kama. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at sinubukang huwag pansinin ito. Ngunit hindi natapos doon. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ko ang mahina at malalim na boses na tila bumubulong sa aking tenga. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Bumangon ako at tiningnan ang paligid. Madilim ang buong bahay at wala akong makitang kahit ano. Pero alam kong may kakaiba sa paligid. Isang presensyang hindi ko maipaliwanag. Kinilabutan ako at bumalik sa kama, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumakas ang mga paranormal na aktibidad. May mga pagkakataon na bigla na lang bumubukas ang mga bintana kahit wala namang hangin sa labas. Naririnig ko rin ang mga yabag ng paa sa hagdan kahit wala namang umaakyat o bumababa. Minsan, makakaramdam ako ng mabigat na kamay na tila humahawak sa aking balikat, ngunit paglingon ko, wala akong makikitang tao. Ang pinakamatindi ay nang minsang gabi, habang ako'y nasa sala at nanonood ng TV. Biglang nagkaroon ng static ang screen at dahan-dahang lumabo ang imahe. Napatayo ako, at habang papalapit ako sa TV, biglang nagbalik ang linaw ng imahe. Ngunit hindi na ang palabas ang nasa screen, kundi ang imahe ng isang babae, nakasuot ng puting damit, mahaba ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Bigla siyang humarap, at kahit na nakatago ang kanyang mukha, ramdam ko ang kanyang galit at lungkot. Parang tumigil ang oras, at hindi ako makagalaw. Ilang segundo lang iyon, ngunit para sa akin, parang napakatagal ng bawat sandali. Maya-maya, bigla na lang siyang nawala sa screen, at bumalik na sa normal ang palabas. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging mas malala pa ang mga karanasan ko. Madalas akong nakakakita ng mga anino na dumadaan sa gilid ng aking mata. May mga pagkakataon na parang may humahabol sa akin sa loob ng bahay, ngunit tuwing titingnan ko, wala namang tao. Nagsimula na rin akong makaramdam ng matinding takot sa bawat sulok ng aming tahanan. Dahil sa mga sunod-sunod na insidente, nagdesisyon kaming magpatawag ng albularyo para inspeksyunin ang aming bahay. Ayon sa kanya,
May mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar na iyon at maaaring ang bahay namin ay itinayo sa dating libingan o lugar kung saan maraming namatay noong panahon ng giyera. Sinabihan kami na mag-alay ng dasal at maglagay ng mga kandila sa bawat sulok ng bahay upang mabigyan ng liwanag ang mga ligaw na kaluluwa. Ginawa namin ito at sa ilang araw, tila nagkaroon ng kapayapaan sa aming bahay. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang natutulog kami, bigla akong nagising dahil sa matinding lamig. Nang buksan ko ang aking mga mata, nakita ko ang imahe ng babaeng nakita ko sa TV, nakatayo sa paanan ng aming kama. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang presensya ay napakabigat. Tila may gustong iparating, pero hindi niya magawa. Sa oras na iyon, nagdesisyon ako. Kailangan naming lisanin ang bahay na ito. Hindi na kami makakahanap ng kapayapaan dito. Kinabukasan, agad kaming naghanap ng ibang malilipatan. Hindi na kami bumalik sa bahay na iyon at hindi na rin namin nalaman ang buong kwento sa likod ng mga kaluluwang naroroon. Ngayon, tuwing naaalala ko ang karanasang iyon, hindi ko maiwasang magtanong. May mga bagay nga bang hindi natin kayang ipaliwanag? May mga nilalang bang namamalagi sa mga lugar na iniwan na ng mga tao, naghahanap ng katarungan o kapayapaan? Sa inyo, mga nakikinig ng kwentong ito, naniniwala ba kayo sa mga multo? Ano ang gagawin nyo kung kayo ang nasa kalagayan ko? Magagawa nyo bang manatili sa isang bahay na alam ninyong hindi lang kayo ang naninirahan? O iiwan nyo rin ba ito, tulad ng ginawa namin? Bilang isang bata, madalas akong makinig sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga kakaibang nilalang na naninirahan sa mga madidilim na sulok ng mga bahay o kaya'y sa mga lugar na matagal nang pinabayaan. Hindi ko ito pinapaniwalaan noon dahil iniisip ko na gawa-gawa lang ito para takutin ang mga bata tulad ko. Ngunit isang kwento ang nagbago ng pananaw ko, isang kwento na hanggang ngayon ay nagpapaalala sa akin na may mga bagay talaga na hindi kayang ipaliwanag ng ating mga mata. Noong dekada 80, may isang pamilya na lumipat sa isang lumang bahay sa ilalim ng isang malaking punong balete sa isang maliit na bayan sa probinsya. Ang bahay ay matagal ng bakante at sa simula masaya sila sa kanilang bagong tirahan. Maluwang ang bahay, malamig ang hangin at tahimik ang paligid, isang perpektong lugar para magpahinga at magpalaki ng mga anak. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula silang makaranas ng mga kakaibang bagay. Sa una, simpleng mga tunog lang ito. Mga yabag sa hagdan kahit walang umaakyat, mga mahihinang bulong mula sa mga sulok ng bahay, at ang mga ilaw na kusang nagbubukas at nagsasara. Inisip ng pamilya na normal lang ito sa isang lumang bahay kaya't hindi nila ito pinansin. Ngunit isang gabi, habang natutulog ang buong pamilya, isang malakas na kalabog ang gumising sa kanila. Parang may bumagsak na mabigat na bagay mula sa itaas na palapag. Agad na bumangon ang ama ng tahanan at umakyat upang tingnan kung ano ang nangyari. Pagdating niya sa itaas, nakita niyang nakabukas ang pinto ng isang kwarto na hindi naman nila ginagamit. Pagpasok niya sa loob, wala siyang nakita na anumang dahilan ng kalabog. Ngunit napansin niyang parang mas malamig ang kwarto na yon kumpara sa iba. Kinabukasan, ikinuwento ng ama sa kanyang asawa ang nangyari. Napansin nilang may mga parte ng bahay na hindi nila madalas puntahan dahil sa kakaibang pakiramdam na dulot nito. Nagdesisyon silang magsagawa ng kaunting inspeksyon sa buong bahay. Habang ini-inspeksyon nila ang bahay, nadiskubre nila ang isang lumang silid sa likod ng isang kabinet sa itaas na palapag. Ang silid ay puno ng alikabok at halatang matagal nang hindi nagagalaw ang mga bagay-bagay sa loob. May mga luma at punit-punit na litrato sa mesa at ang isang litrato ay nagpapakita ng isang pamilya na mukhang nagdiriwang ng isang espesyal na okasyon. Ngunit ang pinaka nakapangingilabot sa lahat ay ang isang lumang salamin na nakasabit sa pader, tila nakaharap sa direksyon ng pinto. Simula nang madiskubre nila ang silid na iyon,
nagsimula ang mas matitinding pangyayari sa kanilang bahay. Minsan, bigla na lang silang nagigising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa mga kaluskos sa kanilang mga bintana. May mga pagkakataon din na bigla na lang nababasag ang mga baso o kaya'y nahuhulog ang mga plato mula sa kanilang mga istante. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang paglitaw ng mga kakaibang anyo sa lumang salamin na kanilang nadiskubre. May gabing nagising ang kanilang bunsong anak na babae dahil sa pakiramdam na may nakatitig sa kanya. Nang lingunin niya ang direksyon ng pakiramdam na iyon, nakita niyang may aninong hugis tao na nakatayo malapit sa kanyang kama. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang mga magulang at isinalaysay ang kanyang nakita. Nang puntahan ng kanyang ama ang kwarto, wala na ang anino, ngunit nanatiling malamig ang kwarto kahit na mainit ang panahon sa labas. Dahil sa mga sunod-sunod na insidente, nagpasya ang pamilya na tawagin ang isang albularyo para magbigay ng payo. Ayon sa albularyo, ang bahay na iyon ay hindi simpleng lumang bahay lamang. Ito'y mayroong bantay na kaluluwa na tila nagbabantay sa mga nakaraan. Sabi ng albularyo, ang silid na kanilang nadiskubre ay dating kwarto ng isang batang babae na namatay sa sakit maraming taon na ang nakalipas. Ang bata ay anak ng dating may-ari ng bahay at sinasabing matagal nang nagtatago sa silid na iyon, takot sa kung anuman ang nangyari sa kanya. Nagbigay ang albularyo ng ritual na dapat nilang gawin upang payapain ang kaluluwa ng bata. Kailangan nilang magsindi ng kandila at mag-alay ng mga dasal sa harap ng lumang salamin habang nagsasaboy ng asin sa bawat sulok ng bahay. Gawin nila ito ng 3 sunod-sunod na gabi. Sinunod ng pamilya ang payo ng albularyo at pagkatapos ng 3 gabi, tila bumalik sa normal ang kanilang bahay. Hindi na nila narinig ang mga yabag, hindi na rin bumubukas sarado ang mga ilaw, at wala nang mga aninong nagpakita sa gabi. Ngunit may isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan. Sa huling gabi ng kanilang ritual, habang isinasagawa nila ang huling dasal, napansin ng ina ang isang maliit na mensahe na biglang lumitaw sa salamin. Ang mensahe ay tila isinulat ng isang bata at nakasulat ito sa alikabok. Salamat po. Paalam. Doon nila napagtanto na ang kaluluwa ng bata ay nakatagpo na ng kapayapaan at tuluyan ng iniwan ang bahay. Ngunit kahit nawala na ang mga kababalaghan, minabuti pa rin ng pamilya na lumipat ng tirahan. Ayaw na nilang magtagal sa isang lugar na minsang pinamugaran ng isang ligaw na kaluluwa. Ano sa tingin nyo sa ating mga tahanan? Minsan ay may mga bagay na nagaganap na hindi kayang ipaliwanag ng ating kaisipan. Naniniwala ba kayo sa mga espiritu at sa kanilang kakayahang manatili sa mga lugar na minsan nilang tinirhan? At kung kayo ay makakatagpo ng ganitong klaseng karanasan, ano ang gagawin nyo? Sa dami ng mga kwento tungkol sa paranormal, isa sa mga pinakanakakatakot at nakakakilabot ang mga kwento tungkol sa mga ospital. Isipin mo, ang mga ospital ay lugar na puno ng kalungkutan, sakit at kamatayan. Hindi nakapagtataka na maraming nakaranas ng mga kakaibang bagay sa mga lugar na ito. Ang kwentong ito ay mula sa isang dating nurse na nagtrabaho sa isang lumang ospital sa Maynila at hanggang ngayon hindi niya pa rin makalimutan ang mga nangyari sa kanya. Noong mga huling taon ng dekada 90, si Rosa ay isang batang nurse na bagong graduate at puno ng sigla at dedikasyon. Isa siyang masipag na tagapag-alaga, handang-handa siyang maglingkod at mag-alaga ng mga may sakit. Ang unang trabaho niya ay sa isang kilalang ospital sa Maynila, isang lumang ospital na itinayo pa noong panahon ng mga Amerikano. Sa simula natuwa si Rosa sa kanyang bagong trabaho. Mabait ang mga kasama niya at kahit na mabigat ang trabaho, masaya siya dahil marami siyang natututunan. Ngunit may isang bahagi ng ospital na tinatawag na lumang pakpak na kinatatakutan ng karamihan ng mga empleyado. Ayon sa mga matatagal na doon, maraming kwento ng kababalaghan ang naganap sa bahaging iyon ng ospital. Ngunit sa kabila ng mga kwentong iyon, hindi sila naniniwala ni Rosa. Iniisip nilang mga kwentong kutsero lang ito upang takutin
ang mga bago. Isang gabi inassign si Rosa sa night shift. Kailangan niyang bantayan ang mga pasyente sa lumang pakpak. Sa una, hindi siya kinabahan, ngunit nang magsimula ng lumalim ang gabi at tahimik na ang buong ospital, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Rosa. Parang may malamig na hangin na bumabalot sa kanya, kahit na alam niyang mainit ang panahon sa labas. Habang nagra-round siya, napansin niyang ang isang kwarto na dati ay walang laman ay biglang may ilaw. Lumapit siya sa pinto upang tingnan kung sino ang nasa loob, ngunit nang sumilip siya, wala siyang nakita, kundi isang maliit na bata na nakatayo sa gitna ng kwarto, nakatalikod, at parang may hinahanap sa sahig. Nagtaka si Rosa dahil alam niyang walang batang naka-admit sa lumang pakpak. Anak, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rosa habang unti-unti siyang lumapit sa bata. Ngunit hindi tumugon ang bata, patuloy lang itong nakatalikod. Nang malapit na si Rosa sa bata, biglang nagbago ang ilaw sa kwarto. Nag-flicker ito at maya-maya bigla na lang namatay. Nagmadaling lumabas si Rosa ng kwarto at naghanap ng kasama. Ngunit nang bumalik siya, wala na ang bata. Iniisip niya kung ano ang nakita niya. Kinabukasan, kinuwento niya ito sa kanyang mga kasamahan, ngunit tawa lang ang sinagot sa kanya. Sabi nila, Nakita mo na si Bobby? Palabiro talaga ang batang iyon. Nagtaka si Rosa, paano magiging palabiro ang isang bata na parang multo? Hindi tumigil si Rosa sa pagtatanong. Nalaman niya sa ibang mga empleyado na si Bobby ay isang bata na namatay sa ospital noong dekada 70 dahil sa isang malalang sakit. Ayon sa kanila, palagi siyang naglalakad sa mga pasilyo ng lumang pakpak, lalo na tuwing gabi, at marami ng nurse at pasyente ang nakakita sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maulit ang kakaibang mga karanasan ni Rosa. Minsan, habang nag-i-inspeksyon siya ng mga pasyente sa gabi, naririnig niya ang pagtawa ng isang bata mula sa ibang kwarto. Ngunit tuwing papasok siya, laging walang tao. Minsan, may mga bagay na biglang gumagalaw o nahuhulog mula sa mga mesa, at ang mga pasyente ay madalas magkwento ng isang batang dumadalaw sa kanila sa gabi. Isang gabi, nagkaroon ng malakas na ulan at nagkaroon ng brownout sa buong ospital. Gamit ang flashlight, nag-ikot si Rosa upang tiyakin na ayos lang ang mga pasyente. Nang papasok na siya sa isang kwarto, naramdaman niyang tila may humihila sa kanyang uniforme. Paglingon niya, wala siyang nakita. Ngunit nang bumalik siya sa koridor, nakita niyang may nakasulat sa salamin ng bintana gamit ang isang daliri. Laro tayo. Sapat na iyon upang magdesisyon si Rosa na magpalipat ng ibang pakpak ng ospital. Kinausap niya ang kanyang supervisor at ipinaliwanag ang mga nangyari. Hindi na siya pinilit ng kanyang supervisor na magtrabaho sa lumang pakpak dahil alam nila na hindi lahat ay kayang manatili sa ganong klaseng sitwasyon. Makaraan ang ilang buwan, napabalita na sinara na ang lumang pakpak ng ospital dahil sa dami ng mga reklamo at kakaibang pangyayari. Ngunit hanggang ngayon, may mga nagkukwento pa rin na tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat, maririnig mo pa rin ang yapak ng isang bata sa sahig at ang mahina niyang tawa na parabang nag-aanyaya ng laro. Sa kwento kong ito, naisip mo ba kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Rosa? Kaya mo bang manatili sa isang lugar na alam mong may kakaibang nilalang na naglalakad sa gabi? Kung ikaw ay magtatrabaho sa isang ospital na may ganitong kasaysayan, handa ka bang harapin ang mga ganitong klaseng karanasan? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway inyo pong nagustuhan ang mga kwento at hanggang sa muli. Heto ang Aidan's Haunted Stories.